Kasi nagaganda na ako sa kulay ng mga tea plant, ano, mapupula. Pero ngayon, didirekta natin siya sa lupa. Yan, ganyan lang. Napangal na siya. Kanya natin. Kasi marami akong aloe vera dito. Pinapakinabangan ko talaga sila. So yan, lalagyan ko lang yan isa-isa. Hello everyone! This is Hermes Sunabi ni Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano ba magandang gawin ngayon? Yung mga may favorito talaga. Mga may paborito ng propagations tayo ngayon. Nandito sa harap ko yung aking water propagations ng tea plant. Pero ito kasi gusto ko lang i-display, ano, kasi nagaganda na ako sa kulay ng mga tea plant, ano, mapupula. Pero ngayon, didirekta natin siya sa lupa, ano, yung propagations natin, yung pagputol, tapos diretso na sa lupa. Yan yung aabangan nyo, pagpapadami nitong tea plant. Kaya kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back mga ka-MVP at ngayon nga pong araw na to magpapadami tayo ng ating tea plant. Marami na ako nagawang videos about ito sa tea plant and I'm sure magugustuhan nyo yan. Pwede nyo yan balikan sa ating mga playlist, yung mga benepisyo nito, yung pag-display nito, kung saan dapat ilagay, marami na. And ito kasi tinagurian ding lucky wishing plant, ano, kaya napakaswerte din ito, no. At maganda yung kulay nito, promise, lalo na kapag nasisinaga ng araw, nagiging pula. And yan nga po yung gagawin natin kasi kung napanin nyo last time, ayos tayo nung ating garden, minmaintain natin, ano, naputol na yung mga ibang crotons. Alam niyo naman yung mga crotons ko, yan yung nagbibigay kulay dun sa aking landscaping, ano. So I decided na habang iniintay ko na sumupling sila yung mga kulay niya, lagyan muna ng mamupulang halaman. At isa sa napili ko itong tea plant. Ano, importante po kasi sa pag-aayos ng garden, sa pag-style ng plants, yung color coordinations, ano. Kaya dadagdagan natin ng mamula-mulang tea plant yung ating ni-landscape dun sa may front garden natin, ano. Kaya samahan nyo ko, tara puntahan natin at para makapagtanim na tayo at makapagpadami nitong tea plant. So ayan, puntahan na natin. Kanina pagdaan ko, nakabangway na tong tea plant natin, ayan, no. Kita nyo, minsan ganyan yung mga tea plant, pag sobrang lalaki na po ang nangyayari sa kanila dahil sa bigat nila, yan, tumutumba, no. Maganda yung upwards lang po na tubo, ano. Pero meron pa naman tayong mga upwards dito, pero gusto ko na rin silang putulin, ano. Tapos para ito kasi may mga sumusulpot na bago na naman, no. Kita nyo, ayan, no. So etong mga nasa taas, puputulin ko na yan. Tapos para makapag-grow naman itong mga possible na yan, yung mga nandyan, siguro mag-iwan lang ako ng ilan. Tapos itong mga mapuputol natin, dito naman natin ilalagay, oh, dyan, no. Kasi di ba nagputol tayo ng crotons last time. Ito, meron ako dito mga sinaksak na, pero feeling ko kasi nawala yung pagka-red, no, naging parang puro green lang, no. Kasi yung mga marired na mga crotons, ganitong kulay, naputol natin last time, ano. Kaya ang gagawin natin ngayon is yan, puputol ako nitong mga yan, mga tea plant natin, tapos tatanim ko doon. So simulan na natin. So ayan, mag start na tayo. Dito natin puputulin to, no. Yan, ganyan lang, napangal na siya. Kaya natin, mamaya ako napuputulin yan ng gusto. Ito pa, dito natin puputulin. Ayan. Ayan. So ayan, medyo mahirap magputol kapag isang kamay lang yung gamit mo, no. So putulin ko muna tapos pakita ko sa inyo.
So, ito na yung mga nakuha natin, no, na tea plant. Pinutol ko lang sa bakuran. Madali lang naman yan. Yung mga, ito, oh, yung pinagtabasan ko, saktong-sakto, may tulis na yan. Okay na yan, ano. Gagawin lang natin, lagyan natin yan ng mga aloe, no. Yung pinagputulan natin, yan. Ano akong aloe vera dito na pinutol. Yan yung aking rooting hormones na ginagamit, eh. Yan, kasi marami akong aloe vera dito. Pinapakinabangan ko talaga sila. So yan, lalagyan ko lang yan isa-isa, no. At yan, kita nyo. Yan, hanggang dito sa 1 inch to 2 inches nilalagyan ko yan ng aloe vera, no, para in any case na dun mag-ugat, so may pinaka gilid, mabilis, no. Mas maraming ugat na puproduce kapag nilalagyan kasi nito ng aloe vera, no. So ganyan lang naman. And iwas punggos na rin pag ganyan, no. Nagdita ng aloe vera. Ito, nakalima lang naman ako nakuha, pero ang lalaki nitong mga pinutol ko na to. And dito naman sa amin, ganyan lang yung ginagawa ko. Saksak lang ako ng saksak. Lalo na kapag yung halimbawa hindi na balanse yung kulay nung garden. Siyempre, kailangan natin mamula-mula, kailangan naman nilaw-dulaw para magdagdag sila ng kulay, ano. So, ganyan lang. And ang tipid ng aloe vera, oh. So, ang bilis ko mag-ganon, ano, magpunas. Yan, hanggang dito pa. Ayan, no, tingnan nyo, dyan lumalabas yung minsan yung mga ugat, oh. Sa mga pirang bukol-bukol na yan, oh. Dito sa may nakikita nyo, parang nodes yan, eh. Dyan lumalabas. So, ayan. And lagyan na natin ng aloe vera. Ngayon, tutusok na natin doon sa mga iba't ibang portion ng ating landscape, ano. So eto na, naisaksak na natin yung ating mga tea plant. And ayan siya, oh. Ito nyo. Nilagyan natin siya dyan. Actually, mahilig talaga ako magsaksak dito. Dati original mga crotons lang. Tapos nung nakakita kami nito, ito winila unang to. Yan, buhay na dito, oh, yung scarlet na green, no? Yung marginata na green. Sa babay sinaksak ko dyan. Ito. Yan, buhay na rin yan, oh. May ugat na yan dyan. So yan yung mga sinaksak ko dyan. So ito rin, meron din yung marginata, oh, ayan. Ito yung latest lang, sinaksak lang nito ni unang, eh. Pero natatanggal pa yung mga daw niya. Ito yung Song of India and Dracena, no, indica. Ayan. Sa normal kapag nag-propagate tayo ng diretso saksak, may tendency na nagiging ganyan yung dahon, no? Naglalagas muna, lalagasin yung ibang dahon, ano, nagdidilaw-dilaw kasi hindi pa nakakapag-produce ng roots. So yun yung adjustment niya. So tingnan natin to, tanggalin nyo lang yung mga dahon ganyan tuyo. So yun yung mga pinagsasaksak namin kasi nawala yung kulay talaga, pero para bumalik lang, para meron lang tayong, kasi ang ganda talaga nito kapag namula-mula talaga, no, kapag nabibilad sa araw. Kaya habang ngayong magtatag-ulan, yan, propagate natin sila, no. So lagay din ako dito ng isa. Yan. Kaso natatakpan yata yung crotons, ano. Pero di bale, lalaki naman to, hahaba eventually, no. And pag umaba siya, tumaas, pataasin ko talaga siya para hindi pati-pantay. So yan lang naman ginawa natin. I hope mabuhay sila kasi may iba naman dito na buhay na mga sinaksak ko. And yan, nagkaroon ng kulay red naman dyan sa atin. Ganyan lang naman ako magparami ng tea plant. Pero pwede rin yung water propagation, yung pinakita ko sa inyo yung nasa baso. Paugatin nyo, tapos pag meron ng ugat, tsaka nyo pa lang sila ita-transfer, ano, para sure ball na may ugat na kaagad pag tin-transfer. Pero kapag halimbawang
wala pang ugat, pwede rin naman yan, antayin nyo lang. Mabilis man mag-ugat kapag tagulan. Ang ganda nitong isa ko na to, maakyat na. And yan lang yung ating video for today. Tanim tayo at nagparami ng tea plant. Yung mga pinagputulan naman natin ng tea plants, ayan, kita nyo yan. Yan, magsusuwi na yan, susuloy dyan yung another plants, tsaka mas maraming gaganon yan, no? Sa ilalim katulad nito, sa ilalim sumusuloy, no? And yan yung ating mga tea plant na pinarami ngayon. So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na yung ating vlog for today at nakita nyo na kung paano ko magparami ng mabilis itong mga tea plant, saksak lang tayo habang ngayon ay maulan at yan, madaling tumubo yung mga ugat niyan. So thank you so much sa inyong panonood. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo kalimutan i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media account, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search na po Hermy Sunao or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MVP, and this is Hermy Sunao nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!